Nang i-anunsyo ni US President Donald Trump ang bagong kasunduan sa Iran, tatlo ang sinabi niya sa mundo. Tapos na ang gera, magbubukas na ulit ang Strait of Hormuz, at walang toll fee ang pagdaan ng mga barko sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Pero nang ilabas ang mismong teksto ng kasunduan noong June 17, may isang maliit na detalye na malaki ang ibig sabihin. Ayon sa nakasulat, papayagan ng Iran ang ligtas na pagdaan ng mga barko nang walang singil, pero sa loob lang ng 60 araw. Pagkatapos nun, pag-uusapan pa kung paano pangangasiwaan ng Strait of Hormuz, anong maritime services o serbisyong pandagat ang maaaring ipatupad, at kung may singil na kaakibat ang mga serbisyong yon. Kaya kung sinabi ni Trump na magiging permanente itong toll-free, bakit 60 araw lang ang malinaw na garantisado sa dokumento? At hindi lang sa Strait of Hormuz lumilitaw ang ganitong pattern. Sa unang tingin, parang may solusyon na ang lahat. Pero kapag binasa mo ang kasunduan ng mabuti, marami sa pinakamahalagang tanong ay pansamantala lang na sinagot o pinagliban para sa susunod na negosasyon. Kaya ano ba talaga ang pinirmahan ng Amerika at Iran? Ito na ba ang magbibigay ng tunay na kapayapaan o pahinga lang bago ang mas mahirap na pag-uusap at posibleng panibagong labanan? Sino pa talaga ang tunay na panalo? Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Para maintindihan kung bakit pumayag ang dalawang panig sa ganitong klaseng kasunduan, kailangan muna nating tignan kung ano ang gusto nilang makuha noong magsimula ang gera. Mula sa mga pahayag ni Donald Trump noong simula ng gera, 4 ang malinaw na pangunahin niyang layunin. Tiyakin na hindi magkakaroon ng nuclear weapon ng Iran, wasakin ang ballistic missile capability at missile industry nito, putulin ang suporta nito sa mga armadong grupo sa buong Middle East at durugin ang malaking bahagi ng military power ng bansa. Sa ilang pahayag, hinikayat pa ni Trump ang mga Iranian na agawin ang kontrol sa sarili nilang gobyerno at palitan ang kasulukuyang rehimen. Malawak din ang gustong makuha ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Gusto niyang alisin sa Iran ang enriched uranium nito, buwagin ang mga pasilidad at kagamitang ginagamit sa uranium enrichment, pigilan ang patuloy nitong paggawa ng mga ballistic missiles at putulin ang suporta nito sa Hezbollah at iba pang armadong grupo sa rehiyon. Noong February 28, inulunsad ng Amerika at Israel ang magkasanib na pag-atake laban sa Iran. Matindi ang pinsalang natanggap ng Iran. Tinamaan ng mga missile facility, air defense system at nuclear infrastructure. Marami ring matataas na opisyal ang nasawi o nasugatan. Sa unang araw pa lang, napaslang ang matagal ng Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Pero hindi bumagsak ang gobyerno ng Iran. Kalaunan, ang anak niyang si Mojtaba Khamenei ang itinalagang kapalit. Hindi rin nawala ang lahat ng missile nito at hindi rin nakumpirma na nawasak o nakuha ang lahat ng enriched uranium nito. Higit sa lahat, nanatili sa Iran ng isang sandatang hindi kayang basta alisin ng kahit anong missile at airstrike. Ang kakayahan nitong guluhin ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Sa normal na panahon, humigit kumulang 20 milyong bariles ng langis at iba pang petroleum products ang dumadaan dito kada araw. Katumbas ito ng halos 1/5 bahagi ng global petroleum liquids consumption. Humigit kumulang 1/5 bahagi rin ng global trade sa liquefied natural gas ang dumadaan dito. Kaya nang maantala ang pagdaan ng mga barko, maraming bansa ang naapektuhan. Hindi kailangang tuluyang isara ng Iran ang Strait of Hormuz. Sapat na ang posibilidad ng pag-atake para umiwas sa mga shipping company, tumaas ang insurance at madagdagan ng presyo ng langis sa buong mundo. Pero may sarili ring paraan ng Amerika para gipitin ang Iran, ang naval blockade. Sa pamamagitan nito, hinigpitan ng Amerika ang paglabas at pagpasok ng mga barkong konektado sa Iran. Kaya lalong nahirapan ng bansa na magbenta ng langis at mapanatili ang pinakamahalagang pinagkakakitaan nito. Kayang pigilan ng Amerika ang malaking bahagi ng kalakalan ng Iran. Pero kayang gamitin ng Iran ang Strait of Hormuz para guluhin ang daloy ng enerhiya at pataasin ang presyo ng langis sa buong mundo. Para sa Iran, bawat araw ng labanan ay nangangahulugan ng mas malaking pinsala sa sandatahan at ekonomiya nito. Para naman sa Amerika, bawat araw na hindi ligtas ang Hormuz ay nangangahulugan ng mataas na presyo ng langis at mas mabigat na epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Dito naging posible ang kasunduan. Hindi dahil nalutas na nila ang kanilang alitan, kundi dahil pareho silang may agarang kailangan mula sa isa't isa. Kailangan ng Iran na matigil ang pag-atake at maalis ang blockade. Kailangan naman ng Amerika na muling mabuksan ng Strait of Hormuz at bumaba ang pressure sa global oil market. Kaya ang kasunduan ay naging isang simpleng palitan.
Ibibigay muna ng bawat panig ang agarang kailangan ng kabila habang ipinagpapaliban ang mga problema ang hindi pa nila kayang pagkasunduan. Malinaw itong makikita sa dalawang pinakamalaking isyu ng gera, ang Strait of Hormuz at ang nuclear program ng Iran. Unahin natin ang Strait of Hormuz. Ayon sa kasunduan, sisimulan agad ng Amerika ang pagtatanggal sa naval blockade at tuluyan itong tatapusin sa loob ng 30 araw. Sa panig naman ng Iran, sisimulan nitong payagan ang ligtas na pagdaan ng mga commercial ship. Unti-unti ring ibabalik sa normal ang traffic habang inaalis ang sea mines at iba pang technical at military obstacles. Sa loob ng 60 araw, walang sisingilin sa mga barkong dadaan. Maganda ito para sa buong mundong umaasa sa maayos na daloy ng langis mula sa Middle East. Kaya matapos pirmahan ng kasunduan, bumaba agad ang presyo ng langis. Pero dito tayo nagkakatalo. Sinabi ni Trump na magiging permanente ng toll-free ang Strait of Hormuz. Pero sa mismong dokumento, 60 araw lang ang malinaw na garantisadong walang singil. Pagkatapos nun, makikipag-usap pa ang Iran sa Oman at iba pang mga bansa sa Persian Gulf tungkol sa magiging pangangasiwa sa Strait of Hormuz at sa mga maritime services na maaaring ipatupad doon. Matagal nang sinabi ng mga opisyal ng Iran na hindi simpleng bayad sa pagdaan ang gusto nilang singilin. Ang gusto raw nilang kolektahin ay service fees para sa navigation, seguridad, search and rescue at pangangalaga sa kapaligiran. Bago pa man matapos ang gera, nagtayo na rin ang Iran ng Persian Gulf Strait Authority o PGSA. Isang ahensyang nangangasiwa sa mga sistema nito ng passage permits at maritime services. Pero hindi malinaw kung ano mismo ang mga serbisyong ito, kung sapilitan ba ang mga ito, magkano ba ang maaring singilin at ano ang mangyayari kapag tumangging magbayad ang isang barko. Mahalaga ang pagkakaibang yon. Sa ilalim kasi ng karaniwang interpretasyon ng International Maritime Law, hindi maaaring maningil ang isang bansa para lang payagang dumaan ang barko sa isang international strait. Maaari itong maningil para sa isang partikular na serbisyong aktwal na ibinigay, tulad ng pilotage, rescue operations o tulong ng tugboat. Pero iba yon sa bayad na kailangan mong ibigay para lang makatawid. Walang nakasulat sa kasunduan na kinikilala ang legal na karapatan ng Iran na singilin ang lahat ng barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Pero wala rin sa dokumento ang permanenteng libreng pagdaan na ipinapangako ni Trump. Ang malinaw lang, bubuksan muna ang Strait of Hormuz nang walang singil sa loob ng 60 araw. Pagkatapos nun, pag-uusapan pa ang mga batas, serbisyo, singil at pangmatagalang pangangasiwa sa daan ng tubig. At kung ganoon kalaki ang hindi pa nasasagot tungkol sa Hormuz, mas malaki ang iniwang problema sa nuclear program ng Iran. Ang nuclear program ng Iran ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nilunsad ang gerang ito. Matagal nang sinasabi ng Iran na wala itong balak gumawa ng nuclear weapons. Pero matagal na ring nababahala ang Amerika at Israel sa patuloy na pagtataas ng Iran sa uranium enrichment level nito. Ang uranium enrichment ay ang proseso ng pagtaas sa concentration ng isang uri ng uranium na maaaring gamitin bilang nuclear fuel. Para sa karamihan ng ordinaryong nuclear power plants, karaniwang nasa 3 to 5% lang ang enrichment level na kailangan. Ang weapons-grade uranium naman ay karaniwang nasa humigit kumulang 90%. Ayon sa huling maasahang estimate, bago mawalan ng sapat na access ang International Atomic Energy Agency o IAEA, tinatayang may mahigit 400 kilos ang Iran ng uranium na enriched hanggang 60%. Hindi pa weapons grade ang 60%, pero malayo na ito sa enrichment level na kailangan para sa paggawa ng kuryente at mas malapit sa level na maaaring gamitin para sa mga nuclear weapons. Pagkatapos ng mapag-atake at pagkawala ng regular na inspections, sinabi ng IAEA na hindi na nito ganap na makumpirma kung gaano karaming enriched uranium ang natitira, kung nasaan ang lahat ng ito, at kung ano ang kondisyon ng mga centrifuge na ginagamit sa enrichment. Kaya napakahalaga ng Clause 8 ng kasunduan. Dito muling nangako ang Iran na hindi ito gagawa o kukuha ng nuclear weapons. Pumayag din ang dalawang panig na lutasin ang problema ng enriched uranium stockpile nito. Ayon sa kasunduan, ang pinakamababang paraang gagamitin ay ang on-site downblending sa ilalim ng pagbabantay ng IAEA. Ang downblending ay ang pagpapalabnaw sa enriched uranium upang pababain ang concentration nito at gawing mas mahirap gamitin sa paggawa ng mga nuclear weapon. Maaari itong maging pundasyon ng isang tunay na nuclear agreement. Pero pansinin natin ang hindi nakasulat. Walang eksaktong petsa kung kailan magsisimula ang downblending. Walang malinaw na bilang kung gaano karaming uranium ang sakop nito.
Hindi rin malinaw kung anong access ang ibibigay sa IAEA, kung ilang centrifuge ang maaaring manatili, at kung anong mga nuclear facility ang patuloy na pagaganahin. Higit sa lahat, hindi pa napagkakasunduan kung papayagan pa rin ba ang Iran na mag-enrich ng uranium sa hinaharap. Ayon sa MOU, kasama pa yon sa pag-uusapan sa final deal. Habang wala pa ang final agreement, pananatilihin muna ang kasalukuyang kondisyon ng nuclear program ng Iran. Ibig sabihin, hindi ito dapat palawakin pero hindi rin bubuwagin. Dito lumalabas ang pinakamalaking katotohanan tungkol sa kasunduan. Ang mismong nuclear issue na isa sa mga pangunahing dahilan ng giyera ay hindi pa nalulutas. Kaya bakit pumayag ang Amerika na makipagkasundo? Ito ay dahil kahit hindi nito nakuha ang final nuclear agreement, may mahahalagang resulta namang agad na makukuha si Trump. Tumigil ang direktang labanan. Nagsimulang magbukas ang Strait of Hormuz, bumaba ang pressure sa pandaigdigang presyo ng langis, at pumayag ang Iran na wag palawakin muna ang nuclear program nito. Isinama rin sa kasunduan ng planong i-downblend ang enriched uranium sa loob ng Iran sa ilalim ng supervision ng IAEA. Lahat ng iyon ay maaaring ipakita ni Trump bilang resulta ng military pressure ng Amerika. Pero may malaking kapalit ang lahat ng ito. Agad na maglalabas ang US Treasury ng waivers o pansamantalang pahintulot upang muling makapag-export ng langis at iba pang mga petroleum products ang Iran. Kasama rito ang banking, insurance, transportation at iba pang serbisyong kailangan upang maibenta at maipadala ang langis na ito. Nangako rin ng Amerika na gagawing available para sa Iran ang frozen o restricted funds nito. Pero pag-uusapan pa kung paano ito ilalabas at magagamit. Meron ding planong hindi bababa sa $300 bilyong para sa reconstruction at economic development ng Iran. Lilinawin ko lang na hindi ito $300 bilyong na cash na agad ibibigay ng gobyerno ng Amerika sa Iran. Ayon sa Reuters, plano itong buuin bilang isang klase ng private investment fund na magiging operational lang kapag nabuo na ang final agreement. Kaya katulad ng Hormuz at nuclear program, may agarang pangako at mga unang hakbang pero ipagpapaliban pa rin ang mga pinakamahalagang detalye. Dito pumapasok ang sequencing o ang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Ayon sa Memorandum of Understanding o MOU, magsisimula lang ang ibang bahagi ng final negotiations kapag ipinatupad na ang pagtigil ng labanan, pagtanggal ng blockade, pagbubukas ng Strait of Hormuz, oil export waivers, at proseso para magamit ng Iran ang frozen funds nito. Sa madaling salita, magsisimula mo nang makatanggap ang Iran ng ilang economic benefits bago pa mapagkasunduan ng permanenteng limitasyon sa nuclear program nito. Yan ang panganib para sa Amerika. Paano kung makapagbenta na ulit ng langis ang Iran at magkaroon ng access sa frozen funds nito, pero pagkatapos ay tumanggi itong pumayag sa mas mahigpit na inspections at permanenteng nuclear restrictions? Pero may dahilan din ang Iran para mag-alala. Noong 2015, pumasok ang Iran, Amerika at iba pang mga bansa sa nuclear agreement na tinawag na JCPOA. Nilimitahan nito ang uranium enrichment ng Iran, binawasan ang enriched stockpile nito, at pinalawak ang monitoring kapalit ng sanctions relief. Pero noong 2018, iniurong ni Trump ang Amerika mula sa kasunduan at ibinalik ang malawak na sanctions laban sa Iran. Kaya ngayon, takot ang magkabilang panig na unang magbigay. Hindi lang nila kailangang magkasundo kung ano ang gagawin. Kailangan din nilang magkasundo kung sino ang unang magtitiwala. May iba pang problema ang hindi nalutas ang paunang kasunduan. Walang permanenteng limitasyon sa ballistic missiles ng Iran. Hindi rin ito tinapos ang suporta ng Iran sa Hezbollah, Hamas, mga Houthi at iba pang milisya. Binanggit ang pagtigil ng military operations sa lahat ng fronts kabilang ang Lebanon, pero hindi ipinaliwanag kung paano pipigilan ng mga grupong ito o kung pananagutin ba ang Iran kapag muling umatake ang isa sa kanila. Hindi rin signatory ang Israel. Kaya kahit magkasundo ang Amerika at Iran, maaari pa ring masira ang arrangement kapag nagkaroon ng panibagong pag-atake laban sa Lebanon, Israel o ibang bahagi ng rehiyon. May kahinaan din sa enforcement o pagpapatupad. Sinasabi ng dokumentong bubuo ng isang executive mechanism. Pero hindi malinaw kung sino ang bubuo rito, kung may kapangyarihan itong mag-imbestiga o kung otomatikong babalik ang sanctions kapag may lumabag. Ang final deal daw ay susuportahan ng isang binding resolution mula sa United Nations Security Council, pero mangyayari lang yun kung mabubuo muna ang final deal. Sa madaling salita, puno ang kasalukuyang dokumento ng mga pangakong nakadepende sa pangdokumento na hindi pa naisusulat.
At posibleng hindi aksidente ang ganitong kalabuan ng dokumento. Kung permanenteng toll-free ang Hormuz, maaring tumanggi ang Iran. Kung kinikilala naman ang karapatan nitong maningil, mahihirapan nitong tanggapin ng Amerika at mga Gulf state. Kung ipagbabawal ang lahat ng uranium enrichment, maaring ituring yun ng Iran bilang pagsuko. Kung pinayagan naman ng walang limitasyon, mahirap yung tanggapin ng Amerika at Israel. Sa bawat pinakamahirap na tanong, may malinaw na sagot na malamang tatanggihan ng isa sa mga panig. Kaya ang naging paraan upang makakuha ng kasunduan ay ang ipagpaliban muna ang mga mismong sagot. Sapat ang linaw ng kasunduan upang tumigil ang labanan. Pero sapat din ang kalabuan upang pumirma ang magkabilang panig at parehong makapagdeklara ng tagumpay. Ngayon, balikan natin ang scorecard ng giyera para makita kung sino ang tunay na panalo. Tingnan natin ang sa panig ng Amerika at Israel. 1. Wasakin ang ballistic missile capability ng Iran. Malaki ang naging pinsala, pero hindi ito tuluyang nawala at walang permanenteng limitasyon sa kasunduan. 2. Putulin ang suporta ng Iran sa mga proxy nito. Humina ang ilan sa mga grupong ito, pero hindi tinapos ng kasunduan ang pagsuporta ng Iran sa kanila. 3. Buwagin ang nuclear program ng Iran. Hindi rin ito nangyari. Pansamantala lang itong pinatigil at pinananatili sa kasalukuyang kondisyon habang ipinagpapaliban sa final deal na ang enrichment, inspection, centrifuge at enriched uranium stockpile. 4. Palitan ang gobyerno ng Iran. Hindi rin ito nangyari. Matindi ang pinsalang natanggap ng bansa, pero nananatili sa kapangyarihan ang kasalukuyang Islamic Government of Iran. Kaya malinaw ang resulta. Hindi nakuha ng Amerika at Israel ang kumpletong tagumpay na gusto nila nung sinimulan nila ang giyera. Pero hindi rin ibig sabihin na nanalo ang Iran. Malaki ang pagkawasak sa bansa nito, nawala ang mga pangunahing pinuno nito, humina ang military capability nito, at napilitan nitong harapin ang enriched uranium stockpile sa ilalim ng pagbabantay ng IAEA. Ang pinakamalaking tagumpay ng Iran ay survival. Nakalabas ito sa agarang giyera nang hindi sumusuko at hindi agad binibitawan ang nuclear program, missiles at iba pang pinakamahalagang hawak nitong alas. Pero malayo rin itong matawag na panalo. Kaya sa ngayon, walang malinaw na panalo. Hindi nakuha ng Amerika ang lahat ng gusto nito. Hindi rin nakalabas ang Iran nang walang malaking kapalit. Huminto muna ang dalawang panig bago mapilitan ang isa sa kanila na bitawan ang pinakamahalagang bagay na gusto nitong panatilihin. At yon ang pagtatalunan nila sa susunod na negosasyon. Kaya balikan natin ang tanong sa umpisa ng video. Kapayapaan nga ba ito? Totoong pinirmahan na ang kasunduan, totoong tumigil ang direktang labanan, nagsimulang magbukas ang Strait of Hormuz at muling nakapag-export ng langis ang Iran. May tunay at agarang epekto ito, pero hindi pa ito ang permanenteng kapayapaan. 60 araw lang ang malinaw na garantisadong walang singil sa Hormuz. Hindi pa napagkakasundoan ang kinabukasan ng uranium enrichment, hindi pa rin malinaw kung paano ipapatupad ang final agreement o kung paano mapipigilan ng Israel at mga armadong grupo sa rehiyon na muling simulan ang labanan. Kaya ang pinakamalaking nakamit ng kasunduan ay hindi ang paglutas ng mga problema. Ang binigay nito ay oras para subukang lutasin sa negotiating table ang mga problemang hindi nila nalutas gamit ang missiles, airstrikes at blockade. Pero may hangganan ng oras na yon. Si Trump mismo ang nagsabi na maaaring bumalik ang Amerika sa pambobomba kung lalabagin ng Iran ang kasunduan o kung bumagsak ang proseso ng negosasyon. Kaya ang tunay na tanong ay kung ano ang mangyayari kapag kailangan na nilang gumawa ng mga permanenteng desisyon. Papayag ba ang Iran sa mas maigpit na limitasyon sa nuclear program nito? Ibibigay ba ng Amerika ang permanenteng sanction sa relief na hinihingi ng Iran? Papipigilan ba nila ang Israel, Hezbollah at iba pang puwersa sa rehiyon na muling simula ng labanan? Dahil sa susunod na 60 araw, malalaman natin kung ang kasunduang ito ay magiging simula ng tunay na kapayapaan o magiging pahinga lang ito sa pagitan ng dalawang yugto ng parehong giyera.